Ako ang nagpaaral sa kanya, pero nung graduate siya, pinagpalit lang ako sa kaklase niya. May mga relasyong kahit anong ibigay mong kabutihan, kahit gaano pa kalalim ang sakripisyong ginawa mo. Sa huli, hindi ikaw ang pipiliin. Masakit, pero ito ang totoo. Ito ang kwento ko. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Marco. May naging live-in partner ako, si Amy. Sa unang tingin, marahil sasabihin ng iba na hindi kami bagay. Dahil may agwat kami ng edad, may sarili na akong trabaho noon, samantalang siya ay nasa kalagitnaan pa lang ng kanyang kolehiyo. Pero wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Dahil mahal ko siya. At sa panahong naging kami, ginawa ko ang lahat para suportahan siya. Nung una kaming naging magkasama, working student si Amy. Ramdam ko ang hirap niya. Nag-aaral sa umaga, nagtatrabaho sa gabi. Kaya nung naging kami, hindi ako nagdalawang isip. Sinabihan ko siyang tumigil na sa pagtatrabaho para makapag-focus sa pag-aaral. Ako na ang bahala sa lahat. Ako na ang nag-shoulder ng kanyang tuition, pamasahe, baon, pang-project, lahat. Minsan kahit ako na ang kapos, tinitiis ko. Isang ngiti lang mula sa kanya, sulit na. Isang yakap lang at salitang salamat. Pakiramdam ko parang ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Sinubukan kong ibigay lahat ng meron ako, hindi lang pera, kundi oras, effort at pagmamahal. 3 taon kaming nagsama sa iisang bubong. 3 taon kong pinanindigan ang mga pangarap niya. Habang pilit kong kinikimkim ang sariling pangarap na sana, balang araw, kami rin ang magkatuluyan. Nang makapagtapos siya, grabe ang tuwa ko. Para akong proud na magulang at partner sa iisa. Umiyak pa nga ako sa graduation niya. Hindi ko akalaing mararamdaman ko yon, yung fulfillment na para bang tagumpay ko rin ang tagumpay niya. Pero ilang buwan lang ang lumipas, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nagsimula na siyang lumamig. Hindi na siya ganun ka-sweet. Madalas na siyang wala sa bahay. Laging may dahilan. Naging abala raw sa paghahanap ng trabaho. Hindi ko pinagdudahan sa simula. Pero habang tumatagal, hindi na ako bulag. Hanggang sa mismong siya na ang nagsabing gusto na niyang makipag-break. Tahimik lang akong tumango noon. Wala akong masabi. Kasi alam kong nararamdaman ko na ito. Marami akong gustong itanong. Bakit? May iba na ba? Pero hindi ko na inusisa. Kasi sa puso ko, alam ko na. May nabalitaan akong chismis na may iba na raw siyang nila. At hindi lang basta kung sino, kundi kaklase niya mismo nung college. Isa sa mga palaging nasa group projects nila, ayon sa ilang common friends namin. Parang ako sa dibdib. Ako ang nagpaaral. Ako ang nagtiis. Ako ang naging sandalan niya. Pero sa dulo, hindi ako ang pinili. At alam mo kung anong mas masakit? Yung realization na baka mula't simula, ako lang talagang naging tulay para marating niya ang gusto niya. At nung nandun na siya sa kabila ng tulay, iniwan na niya ako. Hindi ko alam kung may kasalanan ba ako, kung may kulang pa ba. Pero sa ngayon, pilit kong tinatanggap na may mga taong dadaan lang talaga sa buhay natin para gamitin tayo. At once na nakuha na nila ang gusto nila, iiwan ka na lang basta. Masakit, pero tinuturo ko na lang sa sarili kong at least naging bahagi ako ng tagumpay niya. At kahit hindi ako ang pinili sa huli, hindi ko pagsisisihan na minahal ko siya ng buo.